ang involved ay dating senador siya at ngayon ay presidente ng bansa, how seriously aggravating to that? To the degree of offenses and Serious penalties. Yung mga ano kasi, if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? Oh. So, kung natuloy yung operation noon at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin, no? Ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ang court, he can enjoy the presumption of innocence. Okay. Kaya nga ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong pre-operations report, there is a magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. Hinarang. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan sina Sir Jojo dito na huwag niyo ituloy yung operation, Yeah. that is unfair kasi sa mga ibang tao na dahil hindi ka connected, sila na-operate. Somebody who is using this one, na-operate. Kaya nga may mga tanong ako sana kay Sir Sige, Jojo. go ahead, interact mo sa kanya. Yung Go mga ahead. possible crimes committed, Sige. I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo would probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. That is Punishable by? 12 to 20 years. Yeah. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, Section 6, life imprisonment. Wow. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandyan pa yung administrative offense, mga ganyan-ganyan. Senador siya that time, yung tinuturo si Bongbong Marcos Jr. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. May tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. Oh. So this is how grave these offenses are. So, wait. So, presuming that he's guilty, no? Presuming, then he got away with so much. Dahil hindi tinuloy ang operation, Look at those pinagtakpan. crimes. Sir Yeah. Jojo, may tanong si Sir... Yes, sir. May tanong si Attorney Busantog, would you like to interact? Sabi niya, ano daw ang karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay nagtataya ngayon? Would you like to interact with Attorney Busantog? Sandali po Sandali, nawala yung aking monitor. Hello. Ano po ang tanong? Ang Sorry. tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inire-reveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na ganon kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Attorney Busantog dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator and Grabe. Maricel Soriano among other Sarap personalities. naman pala maging mayaman, ano? Ganito po yun, Bali, ang paglabas ko ito yung doon sa yung pagkakalabas, yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Yes. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalalathala yan, nalantad sa publiko, ang hamon na rito is yung yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Kung nalantad pala, meron palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati, as per declaration na confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang merong ginagawa noong panahon na yun para ito ay magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon na ng pagdokumento at paggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinayagan. Ngayon, ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw doon sa mga personalidad. Kung ito ay inabutan, ay talagang mabigat ang kakaharapin nila. Tama. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa
doon sa mga makukuha doon sa lugar kung sakali. Pagpalagay natin, ang may nakuha dangerous drugs doon at ang threshold, halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito, at nandoon sila, meron constructive possession silang kakaharapin na violation ng section 11, kung hindi ako nagkakamali. Medyo matagal na kasi yung... Section 11. ako Section doon sa- 11. Opo. Yun, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni attorney na yung maintenance ng drug din, kapag ka talagang napatunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, Wow. may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Atty. Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at pinaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then Senator and now President Bongbong Marcos Jr., ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalang Executive Secretary Paquito Ochoa. At sabi ni Atty. Busantog, Grabe. at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din na mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Paquito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigilan ang operations na ito? Hanggat maaari muna po sana, ayoko muna pag-usapan yung patungkol kay ES Ochoa at ito ay nireserba ko sa May Senate. 7 Yes. Sige. Senate. Pero doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, kung Sige. ikaw public officer ka, merong qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan katatamaan.